AI pioneer ng Ascendra International. Siyempre, one of the prime partner ng Ascendra International. Let's all welcome our SP or Success Partner, Shai Italia. Ayun! Sige po, have a seat. Okay. Palakpakan naman natin si Kevin, yung host natin. Alright. So, magaling ba yung dalawang sharer kanina? Yung yes nyo, hindi ako kumbinsido. Magaling ba yung dalawang sharer kanina? Oh, kailangan pa. Anyway, syempre palakpakan naman natin si Jewel. Oh. Tapos si John Ray. Si Jewel is a student. Tapos si John Ray is former, iba tuloy masasabi ko, former construction worker. Tama ba? Okay. So, grabe nakaka-inspire. Na-inspire ba kayo? So, ang topic ko po, para bibilisan ko lang, okay lang ba yun? 3 parts. Okay? So, 3 parts lang po para at least masundan nyo. Kasi yung ibang iniisip, anong oras kaya matatapos yan? So, don't worry, I will be not taking your time. Mga lang po ako, 30 minutes. Okay lang ba yun? And 2 hours. Naku, ayaw, wag. Okay. So, bago yan, syempre, magpapakilala po muna ako. Konting lang, background lang for me. Ito po ako, I'm Chad Medalla. Okay, MD PhD, mukhang doktor, pero hindi po doktor. Kung nagputi ako, talagang doktor yan. Okay, 16 years na po ako sa industry ng network marketing. I'm a college graduate sa Divine Word College of Legazpi. Okay, ano po ba nakalagay dyan? Nagturo din po ako sa Divine Word College as a part-time instructor. Naging registered financial advisor din po ako. Masipag o hindi? Government employee pa ako. Masipag hindi? Sobrang sipag pero walang savings. So that's why, graduate po ako ng Divine, top 1 ako ng klase ko. Ang grades ko ng college, 1.1, 1.2, 1.0, 1.3. Palakpakan nyo naman, maka-assure. Parang ang yabang naman yan. Ako kasi 75 lang, 3 lang, 4, 5. Pero, not to brag, ang target ko bago ko gumraduate, maghanap ng trabaho. Tama ba yun? Kayo ba ganun din? Yes! Pare-pareho tayo kasi yung turo sa atin ng magulang natin. Tama ba? Kaya lang, at the end of the day, nung nagtrabaho ako, sulat ko na lang Ay, nahulog. Okay? I'm earning 250 per day. Question, malaki maliit? Malaki maliit? Ulitin ko, yung credentials ko kanina, matalino, top 1 ng klase, paka-graduate, nagtrabaho, 250 per day. Malaki maliit? Malaki po yan sa akin. Malaking kahihiyan po yan. Kasi matalino ka. Di ba, sabi dati sa school, pag matalino ka, ikaw yung yayaman. Tama ba? Pero hindi po siya nangyari. That's why, nagturo po ako sa college, pagod na pagod, hanggang 9:30 ang trabaho ko, pero wala pa rin ipon. So after 1 year, nakita ko yung ganitong klase ng industry, 2010. Okay. So 2010, nung nakita ko po, yung mga, hindi ko nababanggitin, pero nakita ko po talaga sobrang ganda ng industry. Pero 2007, I was very negative sa ganitong klase ng opportunity. Nakita ko po yung mga founding partners natin dito dati, nung nag-uumpisa sila Mentor Jackie, Mentor Elman, Mentor OJ. Isa ako sa mga nagsasabi na mga kalokohan ang pinagkagagawa ninyo. Scam yan, budol yan, minumura ko pa kalokohan yan, hindi yan totoo. Kaya lang, hirap pala magsalita ng patapos. Kasi andito ako sa harapan nyo ngayon eh. So, ibig sabihin, naging part pa rin ako ng ginagano'n ko dati. Kaya doon ko naintindihan, hindi mo pala talaga maintindihan ng bagay pag negative ka. Tama ba yun? So, okay lang ba for the next 40 minutes? Open mind po tayo? Okay lang ba yun? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang open-minded yan? Tingnan mo. Sabi mo nga, open-minded ka ba? Diba? Uy, smilean mo naman. O, isa pa. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi, smile na, smile. Huwag mong ngis-ngis, smile. Okay? Kasi kanina pa ako nag-observe yung iba parang nakasimangot, may problema, hindi mo alam kung nag-break ng jowa. So okay lang ba? Ako muna yung apple of your eyes ngayon. Ayan. Okay lang ba yun? And okay lang ba pag may tanong ako, may sagot din kayo? Kasi pag wala, alam nyo according to science, ito nagpag-aralan ko when I was in college, 5 minutes na hindi mo binubuka ang bibig mo, may bacteria na nag-accumulate dyan. O, totoo yun. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo, hello. Ayan. Oh, ngayon wala pa. Mamaya, tingnan mo. Oh, kaya okay lang ba pag may tanong, may sagot? Yes!
Ay, hindi talaga eh. May nakikita ako naka-block, hindi talaga sumasagot. Hindi ko alam kung may malunggay sa bunga ko. Okay, tingnan mo katabi mo. Sabihin mo nga, payaman ka ba? Naku. Oh, ito na lang. Tingnan mo ulit katabi mo. Mukhang may pupuntahan ba ang buhay? Yan. O, palakpakan nyo naman. So, ready na ba kayo? Ay, wala nang hina. O, isa pa. Ready na ba kayo? Yan. Dapat yung yes mo, yung tipong yung katabi mo, nabubulabog, nagigising. Kasi mga gantong oras, nakakaantok eh. Tama ba? So, okay lang ba? Wala pa ako tanong, sabi ko okay. Okay. So, enough about me. Siyempre, umpisahan po natin. Pero, pakita ko lang some of the pictures. Isa po tayo sa mga sumabay kay Ascentra 2005 last year. And also, one of the awardees na rin ng company. Okay, katulad ng ibang mga na-awardan na pasok sa top 150. And syempre, naging part din ng Prime Partners out of thousands. Mga siguro nasa 40 plus kami na awardan ng Prime Partner. Okay? And malapit na rin, syempre, mag-Millionaires Live. Palakpakan naman natin yan. Pag may nauna, syempre, may susunod. Tama ba yun? Okay. So ito guys, first topic, pag-usapan po natin to. May tanong lang ako sa inyo. Sino na nandito ng pandemic? Buhay na nung malamang, syempre. Yung ilang taon kaya kayo doon, yung mga nandito, mga bata? Ha? 18? 19? Naintindihan ko kayo. Yung iba, kayo, ilang taon ka nung pandemic? Ha? Hala? Oh. Ilang taon ka na kayo? 18. So pandemic was, anong year? 2020 nag-start. So 6 years, 12 years old ka noon, tama? Ano ginagawa mo ng pandemic? Hindi mo alam. Sino yung naalala nila ng pandemic? Ano ginagawa nyo? Okay, yung iba, puro nakamas. Tama, hindi makalabas ng bahay. Yung iba nag-online class, nag-aral. Yung iba gumraduate ng college, nursing. Tapos, paano nakagraduate yun? Online. Kaya ang hirap makapunta ng hospital ngayon pag may nurse doon, nag-graduate ng pandemic. Walang practical application puro online. Kaya pag nagtusok yun, ako, delikado yun. Okay, pandemic was the biggest transfer of wealth na nangyari sa buong mundo. And marami po doon na wala ng income, pero marami din ang yumaman ng pandemic. Tama ba yun? Okay, may mga kilala ba kayo na naging successful nag-start ng pandemic, ngayon mayaman na? Okay? Ito po ba kilala po ninyo to? Sa mga may social media, kilala niyo pa ba to? Sino po yan? Nag-break na ba? Oh, wala talaga forever kasi. Di ba? May 7-year each after 7 years, naghiwalay. Sino nga ulit to? Si? Tapos? Ma'am Josephine. Ano Ma'am Josephine? Ma'am Elma. Okay. So, next question. Alam niyo po ba ang annual interest rate sa BDO? Second question. Ilang percent po ang inflation rate ngayong 2026? Okay. Third question, is savings good or bad? Kanina yung tinanong ko, kilala niyo ba to? Sir JB, Ma'am Elma, dami sumagot nung tinanong kayo about sa tatlong tanong na to, hindi mo na masagot. Because ang focus natin, hindi naman about dito. Saan tayo nakafocus? Or on sa upuan na pumapasok, di matingin. Okay? So, sagutin natin, ang inflation rate po ngayon is 7%. Ano ibig sabihin yan? Pag ang inflation rate 7%, mataas o maliit? Mataas, mababa. Mataas po siya. Ang 1,000 pesos ngayon, hindi na 1,000 pesos ang value niya. Pababa na po yan. Okay? So, ibig sabihin, pag nakafocus ka na mag-save lang ngayon, talo ka. Sa mga estudyante na nandito, kasi karamihan po dito mga kabataan, sino yung mga 18 years old? 18. Yan, taas po kayo ng kamay. Yan. Alam niyo ba, magtaas ng kamay nakadepende sa pangangailangan. Kung wala kang pera, dapat mas mabilis sa pagtaas mo ng kamay. Okay? O, ulitin ko, sino yung mga 18 years old? Yan. O. Sa mga 18, gusto niyo ba kumita ng malaki ngayon? O, tanongin ko na lang, sino yung gustong yumaman? Yan. Alam niyo ba, ang pagyaman nakadepende yan sa pagtaas May nasa taas, nakatingin. Tapos pag ang bagal mo magtaas, hindi ibibigay sa yung blessing. Yung pagtanong speaker, na gusto mo ba yumaman, tapos ang sagot mo, mga 5 years yan bago ibigay sa'yo. 5 years. Pero pag yung speaker, gusto yung yaman. Bilis. 2 years.
Pero hindi mo nagtatanong yung speaker na taas ka ng kamay, ayan, 6 months po, ibibigay yung blessing sa inyo. Uulitin ko yung tanong. Sino yung gusto yumaman? O, tamo, mabilis. O, isa pa, para mabilis. Sino yung gusto maghirap? O, tamo, excited. Excited. Patapusin nyo muna kasi. Okay. So, don't let your savings just be... Ang tanong, may savings pa kayo? Sa mga estudyante, may GCash pa kayo? Meron. Hindi kasi kami familiar sa GCash ngayon eh. Ang alam kasi namin ay... Kaya nagsabi niyan. Okay. So according kay Robert Kiyosaki, ito po, turo lang Hello? Yan. So according kay Robert Kiyosaki, there are 4 types of people sa mundo. Unang-una, pwede ka daw mag-empleyado. Pangalawa, pwede ka daw self-employed. Pangatlo, pwede ka daw business. And pang-apat, pwede ka daw invest. And 95% ng mga Pilipino, nasaan? Nag-i-empleyado. And 5% lang ang nasa? Bakit? Kasi ang turo sa atin ng magulang natin, anak, mag-aaral ka na mabuti, pakagraduate kung maghanap ka ng magandang tanong, may magandang trabaho pa ba ngayon? Meron. DPWH. Dapat engineer ka at contractor ka ngayon para ka yumaman. Bakit? Pag taga Bicol ka, yayaman ka, andyan yung mayon, kumuha ka ng pala ka lang, makaipon ka ng baybay at graba, saldi ko ka na yan. Okay? So, 95% andun. Konti lang po ang nagne-negosyo because of the mindset na tinuro po sa atin. At ang mga Chinese, ano turo sa kanila? Anak, aral ka buti, pakagraduate mo, tayo ka sarili mo. Ang Pilipino, aral ka mabuti, pakagraduate mo, maghanap ka ng para kumita ng Tama? So, 95% nasa kaliwa, konti lang ang nag-i-invest. Konti lang ang nag-negosyo. Sino yung college student dito? First time, college student. Sige, huwag po kayo mahiya. Okay lang. Ayan. Anong course mo po? Computer programming. Anong year ka na? Second year. Ano pangalan mo? Ano yan? Sailin. Okay. So, tatanungin ko ulit kayo. Saan yung palaging walang pera? Left or right? Yung palaging namang problema sa buhay? Left or right? Yung palaging maraming kotse? Left or right? Yung palaging may time freedom? Left or right? Yung palaging grabe reklamo sa buhay? Left or right? So, ibig sabihin saan maganda buhay? Sailin. Tama? Paka-graduate mo, ano gagawin mo? Maghanap ng trabaho. Ulitin ko po, saan yung maganda buhay? Left or right? Saan yung palagi walang pera? Left or right? Ano yung gusto gawin sa Eileen? Maghanap na? May pero na. May binawi. Pero? Bayad eh. So, wala pa nga 2 minutes, nag-shift na kagad yung mindset. Ang tawag nito is paradigm shift. So, dapat, lahat tayo dito, tinuruan na talaga dapat na andito. Tama ba yun? Pero dapat, it's 2026, magkaroon tayo ng paradigm shift to transfer yung mindset natin na magkaroon at mag-put up ng negosyo. Marami na ngayong businesses, TikTok affiliates, di ba? Kumita ka sa TikTok, ano pa? Mag-content creator, mag-graphic design, ang dami na. Para kumita ka habang bata pa. So, kaya po, ang mga mayaman, mas lalong, ang mga mahirap, mas lalong, mahirap. Ayan. So, law of singleness, ito po pag-usapan natin, power of one required. Pag law of singleness, no work, no pay. Okay. Pag self-employed, ganun din ba? No work, no pay. So, ibig sabihin ito yung nakaasa lang sa'yo yung pagkakakitaan mo. Okay ba yun? Pag ikaw nagtatrabaho, biglang ayaw mo pumasok kasi tinatamad ka, pwede ba yun? Hindi. Okay. So next, law of leverage. No work with pay. Ulitin ko, ang law of leverage, no work with pay. Paano po ba yan? So si Lucio-Tan, familiar ba kay Lucio-Tan? Si Lucio-Tan is one of the billionaires sa Pilipinas. Okay, si Lucio-Tan, ano po ang mga negosyo niya? Okay, may Fortune Tobacco, may Foremost Farm, Asia Brewery, ito yung group of companies, Philippine National Bank, Philippine Airlines, blah, blah, blah. Ang dami po. Ang dami niyang businesses.
Question, mayaman hindi? Mayaman. Marami ba siyang empleyado o konti? Marami. Ang empleyado po niya right now is around 40,000 plus employees. Madami o konti? Hello? Yan. Na nagtatrabaho sa kanya, ilang oras kada araw? 8 hours. Kaya si Lusiotan, meron siyang 320 hours sa isang araw. That's what we call leverage. Pag ikaw, nakaasa ka lang sa trabaho at ikaw lang, you only have ilang oras sa isang araw? 24 hours. Ang law of singleness, 8 hours per day ka lang pwede, hanggang 50 weeks for a year for 40 years. Pag nagtrabaho ka ngayong panahon, 80,000 hours for 40 years. Di ba? Anong year ka magre-retire? 60, 65. Tama? Oh. Ano ang difference ng law of leverage and law of singleness? Sa law of leverage, si Lusiotan, kaya niyang kumit at magkaroon ng 80,000 hours sa 2 oras. Bakit? Kasi nga, ilan ang empleyado niya? 40,000. Ikaw ito nagtatrabaho, law of singleness, 80,000 hours, ilang taon? 40 hours, 40 years. I mean, for 80,000 hours for 40 years. So, anong meron dyan? Anong tawag niyan? Si Lusiotan is, tayong mga Pilipino, nag-gets niyo ba ako? So, ibig sabihin po, importante na you apply the law of leverage. Sa isang araw, si Lusiotan, nagkakaroon siya ng 10 pesos per hour, 1 day equals to 3.2 million. Sa 3 days, kaya niyang kumita ng magkano? 9.6 million. Eh, ikaw na nagtatrabaho. No work, no pay, 40 years, 80,000 hours, 120 per day. Magkano? 9.6 million. Pareho ba? 9.6? Ano difference? Ito, makukuha mo 40 years. Ito, 3 days. Ito malupit, sa 40 years, buo mo ba ito makukuha? Di ba kung ikaw babae, bibili ka pa ng napkin, ng bra, ng panty, ng lahat ng gamit mo sa bahay, magkano matitira dito? Baka 9.6 pesos, pwede. Okay, gets ba? Are you learning? Alright? So next, yan. Working, ano ulit to? Sa kabila? Sa kabila? So kung kayo ang tatanungin, ano ang gusto mo? Working smart o working hard? Working hard. Pwede na naman, work hard and work smart. Are you learning? Yes. Okay? So guys, ito po, tingnan nyo to kasi ito yung isa sa natutunan ko when I started. Kaya po ako umalis sa pagiging empleyado. This is what we call the rat race cycle. Pag ikaw empleyado, at sa mga estudyante na nandito, hindi po sa tinatakot ko kayo, pero sabi nga pag may nakita mo yung nauna sa'yo na nagtatrabaho na hindi magandang buhay, huwag mo na sundan. Okay? Rat race cycle, nagtrabaho, sumweldo, at pag sweldo, nagbayad sa Aleco, mahal-mahal ng Aleco ngayon, di ba? Nagbayad sa Aleco, kung may matitira, mag-Red Horse minsan, pag Biyernes, mag-lifestyle, ang mahal na lang, magkano na ang Bakit nag-Red Horse ngayon? Kunyari, hindi alam, magkano? 350, 400, Tapos ang sweldo mo, Legazpi, magkano ang minimum rate? 455, 465. So, ang isang araw mo, isang bucket lang. Tama, wala ka pang pulutan dun. So, magla-lifestyle ka pa. Pag nag-lifestyle ka, you will be living beyond your income. Ano mangyayari? Wala kang? At pag wala kang savings, ano gagawin mo? Mangungutang ka ngayon. Saan ka mangungutang? At dami sila nag-download ng app. Nangungutang. Tama. Sa mga ola. Yan. Ang dami may mga utang. Yung iba ayaw bayaran. Tama? Yan. Yung mga walang reaction, yan. Okay. Ngayon, pag nangutang ka, ano gagawin mo ulit? Magtatrabaho? Para kumita ng pera, para magbayad para magkonti, may matira at pag walang ipon, cycle ba yan? Familiar ba kayo dito? Gagawin nyo pa ba? Di nga. Okay, kaya guys, sa school, hindi to tinuturo. Dito tinuturo namin kasi you must be, sabi daw sa amin, nang brainwash kayo dyan, hindi po kami nang brainwash.
Pinapakita lang namin ang realidad na nangyayari sa totoong buhay. Tama ba yun? Okay? Agree? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang agree sa'yo yan? Okay. Oh. So next. Alright? So ngayon, karamihan po ng Pilipino, ito ang pinakapangarap. Sino gusto sa inyo magkaroon ng bahay? Yan. Oh, yung di nagtaas ng kamay. Lupa na lang, lupa. Oh, ayan. Gusto nyo, lupa sa kuko. Tapos may tumubo na. Okay? Ang mindset sa bahay ng Pilipino, especially mga OFWs, they want to have a house. Kayo ba may mga bahay? Malamang, alangan sa ilalim kayo ng tulay, nakatira. So, ang bahay po, this is a liability. Ano ang liability? Ang liability, naglalabas ng pera sa'yo. Ano ang asset? Ang asset, nagpapasok ng pera sa'yo. So, anong tawag sa bahay? Asset o liability? Liability. Bakit? Pag nagpaayos ka, may kuryente, lahat ng gastos andyan eh. Magiging asset lang yan pag pinarentahan mo. Pag pina-Airbnb mo, pag ginawan mo ng sistema na kumita yung bahay. Pero pag ikaw, nagpatayo ka ng bahay at tinirahan mo lang, asset, liability? Liability. And maraming Pilipino, nagpatayo ng magandang bahay, nagkaroon ng 7.8 magnitude earthquake, ano nangyari sa magandang bahay? So, sulit ba o hindi? Lahat ng pinagpaguran for how many years, ano nangyari? In just a snap, ilang segundo, wasak yung buong bahay. Kaya advisable ba magpatayo ng bahay ngayon? Yes or no? Oo naman. Pero make it sure, earthquake-proof. Lalo na dito eh. Dapat dito earthquake-proof, asphalt-proof, mayon-proof. Para pag, hindi pa, baha-proof. O anong pinakamaganda nun? Sa ere mo ilagay. Para, okay? So guys, ito po, next, invest on money generating leverage asset. So starting ngayon, sa mga bata dito, umpisahan nyo na magkaroon kayo ng pagkakakitaan na dapat may leverage. Kasi pag ikaw at ikaw lang, mapapagod at mapapagod ka. Tama ba yun? Yes. Okay? And hindi habang buhay, bata ka. Tumatanda po sila. Ay, hindi ko na magturo, basta sila. O ba't may tumawa doon? Okay? So guys, ito po, pag i-compare lang natin. Pag nag-traditional business ka, for example, negosyo mo tempura, o yung mga foods, 20K budget, pwede na? Pwede. Eh kung sari-sari store, 50,000, pwede na? 50,000, parang ang liit, no? Kasi ang sari-sari store ngayon, skaparate pa lang yan, tapos yung, di ba, refrigerator. O tapos pag ikaw, katulad sa amin, may sari-sari store kami dati, kaya lang dahil sa akin, nagsara-sara store yun eh. Ako lang kukuha palagi eh. Nagalit yung mother ko. Okay? Pangatlo, small franchise, magkano? 100,000. Pang-apat, internet shop. May internet shop ba ngayon? Meron. Dito wala na makikita sa bihira na lang. Okay? So, sino yung mga nakakapapasok pa sa internet shop? Magkano yung per hour ngayon? 20. Kasi sa panahon dati nila, ayaw ko na mag 80. 80 to 100 per hour. Di ba? Pero ngayon, magkano? 20 na lang. Tama? 10? May 10 na ba ngayon? Kailan yan? Okay? So next, water refilling, 500,000. Pwede? Ito pinakamaganda. Jollibee. Kung kayo tatanungin, anong pinakamagandang negosyo itayo dito? Ano yan? O-Save. Yung O-Save parang kabutin, lahat ng lugar na biglang lumabas eh. That's what we call franchise. Pero hindi yung small franchise. Okay? Kinakain kayo ng O-Save o ng mga maliliit na franchise na grocery store, yung SM, yung LCC. Kaya ngayon LCC, ginawang strategy, lahat ng munisipyo, naglagay din sila. Tama? Para hindi ka na pupunta ng Legazpi, Tabaco o Naga para lang doon. So kung Jollibee, alam nyo ba magkano na ngayon ng Jollibee? Latest, last month, nung nagkaroon ng franchise sa Metro Manila na Expo, this is around 45 million pesos. Whole package na yun. Kasi franchise fee around 4 million. Nagtaas na. So ang Chowking around 10 million. Ang Greenwich, 20 million ata. Tapos ang 7-Eleven around 3 to 4. So nakita ko yung last event. So ngayon, pinakamaganda is 45 million. Meron ka ba? 45 na baril.
Okay? So, pinakamaganda is Jollibee. The question is, may puhunan ka ba na katulad ng meron yung iba? Wala. Tama ba? Okay? So, ang tanong, ilan ang meron ka ngayon? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo. Mukhang sa tingin mo, may pera ba yan ngayon? Yes! tingnan mo. Sa tingin mo ba mukhang may yayaman ba yan? Yes! O sa tingin mo, dadaan lang sa mundo yan na walang nangyari dyan? Tama? O, meron kang pera. Kasi pag sinabi mong wala kang pera, kahit piso, wala ka. Kaya hindi ka nagkakaroon, palitan mo yung words mo, dapat meron akong pera. Hindi mo lang sinabi na gano'n lang kalaki at kaliit. Oh. May Gcash ba kayo? Oh, meron ba naman? Oh, dapat gano'n. A-cash pala, A-cash. Alright? So according kay Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, isa sa motivational speakers. Pakibasa nga po. Oh, palakpakan naman natin yan. Ano yung naintindihan nyo? Ang naintindihan nyo, network marketing is? Yung iba hindi eh. Pangalawa. Oh, pakibasa. Robert Kiyosaki is one of the famous authors ng libro na Rich Dad Poor Dad. Okay, so siya mismo, gusto niya na kung mag-uulit siya, ang gagawin niya is network marketing. Okay? Pangatlo, kung kilala niya to, pakibasa. Sino yan? Bill Gates, owner of Microsoft. Pang-apat, pakibasa. Kilala niyo yan? Presidente ng Amerika. He is also a network marketer. Bago siya naging presidente ng Amerika. Okay? So, ibig sabihin, nakuha ko ba yung attention niyo na maganda ang network marketing? Okay, ready na ba kayo na umpisahan to? Bigla humina yung yes. Also, network marketing is a part of the curriculum sa mga eskwelahan na yan. Harvard, Illinois, Ateneo, Chicago, AIM, hindi po yung Asian Institute of Management po yan. Okay, so iba alam nyo na. Sa De La Salle University is also a course ang network marketing. Okay, so tinuturo po siya sa eskwelahan. Okay, ayan De La Salle University Certificate Course in Direct Selling and Network Marketing. So ibig sabihin, legitimate ba yung negosyo natin? Yes! Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang legit yan? Yes! Yan. Okay. So guys, second part, may natutunan ba kayo? Yes! Second part po natin, ito pag-uusapan natin. Introduce ko lang po sa inyo si Ascendra. Okay? Sino ba ang si Ascendra? Simple lang po. Ascendra is a cutting-edge business solutions company. Business solutions. Ibig sabihin, taga-solusyon sa problema ng maraming Pilipino at tao. Okay? So hindi po kami mismo nagde-networking lang, pero we are focused on giving solution sa mga gustong magbago ang buhay. Palakpakan naman natin yan. And dito sa industry na to, tatlo po ang hinahanap namin. Ano yon? Unang-una, maganda yung mga produkto, mamaya explain ko, product user. Dahil nakakatulong po at nakakapag-give tayo ng value, maganda yung mga products na nakakatulong po sa mga may sakit. Pangalawa, mga gusto mag-resell ng produkto natin. Kasi sa resell pa lang, malaki nakita. Nakilala niyo si Jewel kanina, she is just 17 years old, but she is earning na mas malaki pa sa kinikita ng normal na empleyado sa labas. It's because of reselling pa lang po ng products. Okay, and pangatlo, doon sa katulad na nagsalita kanina kay John Ray Velasco, network builders ang hinahanap namin, yung mga gustong yumaman at magbago ang buhay dito kay Ascendra. And mamaya, pakatapos ko, may mamimit pa kayo. Kung kanina na-inspire ko sa dalawa, may papamit pa kami sa inyo na mas malaki
At sobrang laki nakakalula yung kinita nila sa industriya na to. Mamaya makikilala niyo po. Okay na ba yun? Ready na ba kayo? So, in just 8 months, and actually, 10 months running na, right now, nasa around 16,000 na senders na tayo all over the world. Palakpakan naman natin yan. And these are our founders. Jordan Gonzalez is our CEO. Joseph Lay, familiar? Kilala? O hindi kilala? Kilala ba? Alright? Sir Nico Emson and Ma'am Francesca Fugen, they are our founders. Okay? So sila po mismo makakadaupang palad mo, makikilala mo, makakausap mo. Unlike other millionaires and billionaires outside, may bodyguard sila, wala. Makakaharap mo, makakausap mo sila. Gusto nyo ba ng gano'n? Okay? Next. What we offer. Ito po. Simple lang. 3 lang. Pakibasa yung 3. Mastery, vitality, and protection. Unahin natin sa mastery. Ang tanong sa amin dito, hindi po namin linya yan. Hindi namin alam yan. Huwag kayong mag-alala. Tuturuan namin kayo. Hindi namin alam yan. Wala kaming idea dyan. Wala akong pinag-aralan. Elementary lang tinapos ko. Okay lang. Hindi namin kailangan graduate ka. Ang importante gusto mo matuto. Wala kaming pakialam sa tinapos mo. Wala kaming pakialam sa pinanggalingan mo. Mahirap ka, mayaman ka, may kaya ka, okay lang. Ang importante, may pangarap ka. Tuturuan ka namin dito kay Ascendra. Okay ba yun? O, palakpakan nyo naman. Ang tawag nun is inclusivity. Wala po kami ditong judgment kung saan ka galing. Ang importante, gusto mo gawin si Ascendra. Tuturuan ka po natin. Why? We have our classes, na mga master classes. We have the Clarity and Activation Series, at may mga asset training tayo. This is already given by the company. Except pa po, hindi pa po kasama dito yung mga kada team na mga nagtuturo at nagtatraining. Ang advantage po kay Ascendra, yung mga mentors nyo at SP nyo na nauna sa inyo, batikan na po yan. May mga sistema at ginagawa na po yan na mga pinanggalingan pa 15 years ago, 20 years ago. Kaya ibig sabihin, are they credible and updated? Yes. Kaya tuturuan nila kayo. Tuturuan namin kayo aside pa sa binibigay ng company. Lahat ng dapat niyong malaman. Spoon feed na nga eh. Kulang na lang kami nang umuya, ikaw na lang lulunok. Okay ba yan? So, maliwanag ba to? Maganda ba yung mastery classes natin? Yes! Naka-attend na ba kayo? Yes! At yung mga first-timer, gusto nyo rin ba matuto at maka-attend? Yes! May taong sa baba ko. Yes! Tingnan nyo nga tabi mo. Tingnan mo. Sabihin mo, hello? Oh, may amoy na ba? Wala pa? Wala pa. O, sige. Alright. So, this is my second part. Ito po pag-usapan natin kasi this is very important. Okay? Pag-usapan po natin yung health ninyo. Kumusta ang health ninyo? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba may sakit? Okay? So, eto guys, i-discuss ko to kasi this is very important. Lahat tayo, hindi siguro to familiar, this is what we call free. Pakibasa nga. Sa free? Kaya po siya free kasi ito yung mga bagay na hindi mo kayang iwasan. Ito ang free na ayaw ko. Bakit? Unang-una, radiation. Sino yung may mga cellphone? Mali yung tanong ko. Sino yung walang cellphone? Lahat may cellphone, tama? Alam nyo ba na nag-i-emit yan ng EMF or radiation? Kaya po sa mga mahilig matulog sa kama tapos yung cellphone nasa may unan, nako, sinisira po niya ang brain cells mo. Kaya it can cause brain cancer. Sa mga babae, palaging nilalagay yung cellphone sa bag, di ba dito? Handbag, saan malapit ang handbag? Sa may chest, sa may breast. Kaya karamihan ng babae nagkakaroon din ng breast cancer. It's because of radiation. Sa mga lalaki, palaging naglalagay ng cellphone sa bulsa. Anong meron sa baba? Soft-boiled egg. Maluluto. Kaya yung iba, nagkakaroon ng infertilization, nababaog. Kaya po, huwag niyong ilalagay yung mga phone sa mga importanteng part na yan. Tanong, saan po namin ilalagay? Hawakan mo lang palagi. So, clear ba? Okay? Kaya starting ngayon, okay lang ba yung mga cellphone? Dapat iiwas nyo sa may mga pinaka-importanteng parts ng katawan nyo. Okay? Kasi sa mga lalaki, ako, pag nilagay mo yun palagi sa bulsa, hindi na po yan tatayo. Bahala ka. Okay. So next is air pollution. May iiwasan o hindi? Okay, look at me. Okay, look at me. Inhale.
Exhale. Yan. O, isa pa nga. Inhale. Exhale. So, isa pa. Inhale. O, exhale. Yan. O, hindi niyo po naiwasan, di ba? Kasi kahit sa anong gawin mo, may air pollution. Yung iba dito, hindi lang nag-iingay, pero may umutot na dyan. Oo, totoo yan. Oo, yung mga tumatawa, tapos titingin-tingin ko niya, pero siya yun. Ganyan mga style ng mga, salarin. So, ang air pollution, pag sumakay ka, nagpara ka ng jeep, nagpara ka ng bus, di ba may iwasan mo ba yun? Hindi. Di ba yung jeep pa, pag humarurot pa, ang nilang ang binuga, kulay Kulay itim. That's air pollution. So, hindi may iwasan. Pangatlo, drugs. Oh, sino yung nagda-drugs dito? Siyempre, walang aamin. Yung umiinom ng Biogesic, ng Imodium, yan, drugs. Too much drugs is, siyempre, hindi na maganda. Kaya nga dapat, hindi po na kayo nakaasa palagi sa chemical-based na mga drugs. So, mas maganda pa rin yung natural. Okay? Improper diet. Pakitingnan nga po yung katabi nyo. Dali, tingnan nyo. Mukha ba yan na may diet ba yun o wala? Pag tinamaan ka talaga. Bakit? Di ba? Yung pagtingin mo sa sarili mo, di ba? Diyos ko, kulang na lang kawayan, tusukin ka. Tama. So, kailangan maayos mong diet mo. Because, sabihin nyo, bata ka pa, okay lang. Pero later on, magbabayad ka rin yan. Pag mataas ng sugar mo. Di ba? And marami ngayon, na pabata ang nai-stroke. As early as 20 years old, may na-stroke na. May na-heart attack na bata. It's because of improper diet. Sa kinakain, di ba? Krispata, masarap? Sisig, masarap? Kasi inom ka ng beer, masarap? Naku, ang kasunod niyan, alam mo na, ga-out, sakit. Di ba? Hindi pa ngayon, pero later on, magkakaroon. Gusto mo magkaroon? Siyempre ayaw. Iinom ka ba? Pwede naman. Dapat, balance lang. Okay ba yun? Mamaya explain natin yan. Chemicals. Ayan. Sa mga babae, yung mga mahilig maglagay ng makeup. Chemicals ba yan? Hindi yan natural. Chemical yan. Kaya nga yung iba na naglagay ng makeup, naku, bakit ba tinatago niyo yung natural na ganda ninyo? Bakit ba kayo nag-makeup? Para magpasikat sa mga lalaki? Kung maganda ka, kahit walang makeup, maganda ka. Pag may makeup, pag pangit ka talaga. Yung iba tinamaan. Hindi po kayo pinapatamaan ko. Tingnan mo yung katabi mo. Siya yung pinapatamaan ko. Wala pa kayo naman. So, next, alcohol. Ayan yung mga mahilig uminom. Sino yung mahilig mag-Red Horse? Red Horse. Yan. San Mig Light, Pilsen. Ang beer ginagawa tubig. May kakilala kami. Isa pa lang ang beer na iniinom ko, nakalima na. Grabe. Ginawa tubig yung beer. Tapos yung may mga mahilig pa sa alak. Kaya nga pag tumatanda yung pinaiinom na sa kanila. Red wine. Kasi tumatanda na, hindi na pwede masyado mag-beer and pero alam nyo, ito trivia. Mamaya may papa-explain ako, may product tayo na barley. Alam nyo ba na ang San Miguel beer is may barley? Pag tinignan mo sa likod yon, may makikita ka doon ingredients, malted barley. So pag tinanong kayo, masama ba ang beer? Hindi po. Bakit? May barley. But pwede, not kidding aside, i-check nyo po yung beer. Mamaya, labas tayo, inom tayo. Okay? Next is lifestyle. Ayan, eto na, lifestyle. Ang lifestyle, ito yung madaling araw ka matutulog, palagi kang puyat. Hindi na po uso ngayon yung katulad ng mindset before na kailangan dapat wala kang tulog para yumaman ka. Hindi na po totoo yun. Dapat ngayon may tulog ka maayos. Alam ka naman mayaman ka, may sakit ka naman. Tama ba? Yes. So dapat work-life balance ngayon. Hindi na uso ang katulad ng dating hataw na dapat puyat ka 24 hours gising ka. Di ba, para kang zombie, hindi na po uso yun. So, dapat ngayon, na-maintain nyo na ng tama. Okay ba yun? Yeah. Di ba, alam naman, ang dami mong pera, pinanglibing mo lang. Tama. Kaya lifestyle ayusin. Next, eto, smoking. Yung iba, tatabaan dito. Yung mga mahilig manigarilyo. Ako po, I was also a chain smoker before. 2 kahako sa bulsa. Yung isa pamigay, yung isa para sa akin.
Yung isa pili, pamigay, yung isa Marlboro Light, siyempre mas mahal sa akin. O, kasi hindi ka maiwasan, dati pag nag-iossi ako, pag naglabas ako ng kaha, paglabas ko, 5 kaibigan ko, nakuubos ka agad. Di ba? Saka tinigil ko, kasi nga, nagkaroon nga ako ng smoker's cafe, yung palagi ako nauubo na makatito. It's because of smoking. Nag-shift naman ako sa vape, tinigil ko rin. So ngayon, hindi na, wala. Pag tumigil ka pala magsigarilyo, dati gustong-gusto mo yung amoy eh. Ngayon, pag nakakaamoy ako, napupuwisit talaga ako, naiinis ako eh. Alam mo yung paglagap ko, ang sakit ng baga ko eh, gumaganon ako. So, hopefully, doon sa mga nag-iossi, hindi ko sinabihan na tigil nyo yan. I-minimize nyo lang. At ilugar nyo rin minsan. Okay? Clear? Kasi kami dati uso sa previous company, bago may kausap, mag-iossi kami sa baba ng office. Pag-iossi, aakyat, kausap. Sila mismo, nakikita namin yung itsura, nakaganyan, no? Kasi aircon, naaamoy nila yung baho ng sigarilyo. So again, hindi ko sinasabing itigil nyo, mas maganda itigil nyo pa rin. I-minimize nyo lang. Okay? Hintayin mo na lang na may sumakit sa'yo para tumigil ka. Gano'n naman lahat eh. Tama ba? Ako hindi ko na hinintay para magkaganon, kaya tinigil ko na. Oh, yan. Kasi nagkakaedad na sila. Okay. So, tapos stress. Ayan. Sa mga nai-stress po dito, lahat ba nai-stress? Choose your kind of stress. Pwede ka ma-stress na wala kang pera, pwede ka rin ma-stress dahil marami kang pera. Tapos yung iba sa inyo, nagpapastress sa mga jowa na walang kwenta. Di ba? Kung yung jowa mo hindi sa'yo supportive, hiwalayan mo na yan. Oh, totoo. Totoo. Kasi yung iba mag-jowa, tapos sa una masaya, tapos dumulo, hindi na masaya. Tama ba? Oh, tama, mali. Oh, kasi yung mga, ayoko na, yung salita. Yung mga babae, palaging tama yan. Ang mga lalaki, palaging mali. Kaya nga tawag sa lalaki, male. Kasi nga, male. Mali. Oh, tama. Hindi, pero lang. So, ang importante, dapat wag kang magpapastress. Okay ba yun? Okay po ba yun? Ayan. Tapos yung mga estudyante, stress sa school. Ngayon lang ako nakakita ng generation na yung mga Gen Z, stress na. Tapos may anxiety na. Tapos depressed pa. Walang yanong kami. I mean sila mentor boy. Wala sila noon. Ang alam lang nila dati, mag-enjoy ng buhay. Oh, pag may problema, okay lang, laban. Yung iba ngayon, 18, 19, stress. Pagalitan ng magulang, maglalayas, magsusuicide. Grabe na, malala. Di ba? Dati pag kami pinalo, sinaktan ka na, pinaluhod ka pa. Okay lang, tatawa ka pa minsan eh. Ngayon, pag ginawa mo sa bata yon, ano? Child abuse yan, child abuse. Di ba? Bantay bata ka, di ba? So, kaya yung generation ngayon, they are very being weak. Kaya dapat, lahat ng naandito, huwag kayo ganon. Okay lang ba yun? Dapat strong. Kasi pag strong ka, dyan mabibuild up ang exposure mo, dyan mababago buhay mo. Are you learning? O, tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang weak? Mukha bang weak? Wow, strong, strong. Yan, okay. So guys, ito po, these are free radicals. First time nyo ba ito marinig? Kung ngayon mo pa lang ito narinig, hindi mo ito maiiwasan. Pero kailangan mo itong balansehin at i-battle. Okay? So ito, according sa human science, siguro pinag-aralan nyo ito nung elementary kayo, pinaka-basic part ng katawan natin ay, may kilala ba kayo o narinig man lang na ang sinabi, ang sakit ng cells ko? Meron wala? Yung, ang sakit ng cells ko. Meron ba gano'n? Wala. Normally, ano ang nararamdaman na sakit? Di ba? Oh, yan, iba yan, ibang sakit yan. Puso yan, yung nagjowa. So group of cells are composed of tissues. Hindi po yung papel na tissue ha. Sa katawan natin na tissue. And group of tissues, ito na po yung mga organs ninyo. Okay? Ang group of organs is your, anong klase ng system? Yung respiratory, circulatory, familiar? Science po yan ha. And group of systems ay ikaw. Okay. Pag ikaw nagkasakit, damay ba to lahat? Yes. So pag ikaw namatay, patay din ba tong lahat? Karamihan na nagkakaroon ng cancer, ang cancer po, nalalaman nila, kumakalat na sa organs. Stage 2, stage 3, pakalat na yan. Pag stage 1, normal. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang may stage 1 yan. Tingnan mo.
Yan, normal. Stage 1. Hindi mo makikita. Diba? Sino yung may cancer? Meron ba dito? Sa bulsa. Cancer sa bulsa. Yung walang pera. Tama? O, yan, pwede pa natin solusyonan yan. Pero yung cancer sa health, may solusyon din tayo dyan mamaya. Okay ba yun? Oh. So guys, ang importante po nito, wala po na nagkakasakit na dapat na andito pa lang. Normally dito na. Kaya po, pangalagaan nyo yung katawan nyo. Alright? So next, these are exactly main pictures, totoong pictures po ito ng breast cancer. Oh. Sa mga babae, di ba? Paano mo i-check? Di ba? Gaganon, huwag mo gawin ngayon. Mamaya may gumawa eh. Pag i-check mo, syempre, kakapain mo sa may ilalim. Pag medyo may bukol, alam mo na. Oh, so pa-check up ka na. Ang mag-check po ikaw. Huwag yung shota mo, ha? Oh, ikaw, para malaman. Oh, ito naman po ang itsura ng may liver cancer. Ito ang liver nila. Yung nasobrahan sa gin, sa alak. Yan. Yan ang itsura. Ito naman ang itsura ng baga mo sa mga sunog baga dito, mga nagyosi. Yan. Oh, ito ang itsura niyan. Diba? Kaya pag nakita mo to, nako, mandiri ka na sa, kaya taos ang mahal pa ng sigarilyo ngayon. Magkano na bang per stick? Magkano ang kaha ngayon? Kaha? 220 na? Grabe. Dati 20 lang yun, no? 20, ngayon 220. Tapos nag-yosi ka, nakakailan kayo sa isang araw? 5? 10? Ah? Normally ilan? Pinaka-normal? Una, ganito yan eh. Pagkakain ng umaga, syempre yosi. Pagbabanyo, yosi. Pag walang ginagawa, kakain ng tanghali, after, mag-i-snack ng hapon, after, gabi, dinner, after, bago matulog, makakatatlo, mga 10, estimate. Kasi ako, isang kaha nga, kaya ko ubusin dati sa isang araw eh. Ganun ako kalala mag-sigarilyo before. Kaya lang, buti na lang, naitigil ko kasi talagang grabe ang effect niya. Okay, tapos yung takbo mo, yung cardio mo, wala, tatanoy ka, ngal-ngal ka. So, hindi ka na salita na maayos. Okay, ito naman po, ang may problema ang puso. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang may problema sa puso? Mukha bang nag-away ng jowa? Okay? Ito naman po, hindi po ito chicharon bulaklak, pero ito ang itsura ng utak mo na may blood clot sa ulo. Pag sobrang nai-stress ka, nagpo-form siya ng blood clot, pag palagi kang nasa area ng maraming gadgets, electronics, prone ka dito, may kakilala ako na ang negosyo niya, nasa electronics, sounds and system, yun ang palaging nakikita niya araw-araw, nagkaroon siya ng tumor, brain tumor. Buti na operahan, natanggal yung tumor. O, kilala mo yun? Diba? So, ito naman, last kidney damage, yan. Yung mga mahilig kumain ng maalat. Diba? Ano pa? Maalat, maasim, yan, lahat na. So, kaya importante po na makita nyo to para at least bago ka kumain ng mga ganyan, ay, sabi ng speaker, oo nga pala, wag na lang. Diba? Para pag tumitingin ka sa crispy pata, 900, ay, mahal. Diba? Titingnan mo, ay, makolesterol. Huwag na yan. Okay? Are you learning? Yes! Alright? So next, ito naman po. Sabi kay World Health Organization, for you to become healthy, kailangan mo daw kumain ng 5 kinds of fruits and vegetables every day. Tanong, nagagawa ba? Ganito kayo. Ayan. Right hand. Okay. So, tapos close your fist. Yan. Ganyan daw kalaki na fruits and vegetables every day. Sige, pakibaba. Ganyan po kalaki. Huwag kamay ko, kamay niyo. O, ganyan po kalaki ang kailangan mong kainin araw-araw. Para maging healthy ka. Kaya gawin o hindi? Wow! Yaman. Chop suey? Fruit salad? Hindi po kasama yon. So this is according to World Health Organization. So kaya nga, kailangan mo kumain ng fruits and vegetables every day for you to become healthy. Clear? Yeah. For example, sino nakakain ng orange? Orange. Ayan. Si ma'am na lang, nakakain ka ng orange. Anong kulay ng orange? Charmaine. Baliktad na eh. Pag binigyan kita ng orange, ano gagawin mo? Ha? Ano?
kakainin. Hindi ka man lang magta-thank you muna. Thank you ka muna. Tapos after, hindi mo ka, binigyan ko ng orange, kakainin mo ba yung, babalatan muna. Tama? Pagkabalat, ano susunod? Tatanggalin muna yung sinulid. Di ba may sinulid yan? Alam niyo ba na 90% ng nutrients ng prutas na andon sa buto at sa balat? Totoo yun. Eh, yung ginagawa niya sa orange, pagkangata, di ba may buto? Nilulunok mo ba? Tinatanggal. 90% ng nutrients na wala na doon. So, ano pala dapat gawin? Lunukin. Hindi po. Okay. So, ibig sabihin, kailangan fruits and vegetables ka para ma-absorb ng katawan mo yung nutrients ng prutas na yun at ng gulay na yun. Ang vegetable na yun. Okay ba yun? Clear? Next. Ayan. So, para ka daw magkaroon ng strong immune system, kailangan mo mag-take ng maraming antioxidants. Ito muna ang tanong bago dyan. Sino po dito ang everyday nagpupupo? Pwede makita yung kamay. Sige po, huwag kayong mahiya. Okay, may hindi nagtaas ng kamay. So, sino dito yung twice a day? Twice a day. Twice. Dalawang araw. Sa isang araw. Okay. Meron ba dito thrice a day? Thrice, minsan. Pag may LBM. 20 times a day pag LBM eh. Tama. Di ba? Kulang na lang. Tumira ka sa banyo nyo eh. Di ba? Grabe na. Hindi mo may labas. Wala na eh. So, doon sa mga hindi nagtaas ng kamay, ano kayo? Once a week? Oh. Papagawa ko sa inyo, tingin muna kayo sa akin. Ganito kayo. Yan. Tapos, right? Tummy, tusok-tusokin mo. Yan. Malambot o matigas? Pag malambot, tae lang yan. Pero pag matigas, so kailangan mo lang ibanyo yan. Okay? Pag malambot, kaya pag pumayat yan. Pero pag matigas na, saturated fats na yan eh. Hindi na ang hirap na yan palambutin. Di ba may makikita kayong ang lalaki ng tiyan pero ang tigas? Di ba? Hindi mo alam kung 10 months na yung bata sa loob. Pero lalaki yan. Oh. So ganon. Ngayon, para daw maging maganda ang ang bowel movement mo. Hello? Para maging maganda ang bowel movement mo. This is according sa science. Dapat daw sige, ganito kayo. Ayan, ganyan. Sige, lahat. Pag hindi gawin to, wala, hindi kayo yaman buong buhay mo. Yan. Sabi sa science, dapat from the tip hanggang dito. Ganyan daw po para maging healthy ang pinupupo mo everyday. Sige, baba yung kamay. Hindi ko po sinabi ganyang kalaki ha. Okay. At least, hello? Ganito po kayo. Yung sa dito, nakita nyo may parang dyan? Yan. At least ganyan po kalaki. Huwag sa akin, sa inyo. Yan. Oh. Ganyan po kalaki. Napupo everyday. Ganito kahaba. Eh ngayon, paano kung pangkambing yung lumabas? Di ba alam yung sa kambing? Di ba yung parang bilog-bilog? Oh. So, may tanong kasi sa amin eh. Paano po yan, sir? Hindi po. Paano namin di ba? Pwede mong installment. Kunyari, umaga. Tanghali. Tapos gabi. 3 beses yun. Hindi mo kaya. Pwede namang twice a day. Umaga. Gabi. Hindi mo kaya. Talagang gusto mo ilabas. Isang araw lang. Sahan. Tama. Eto ngayon, paano sabi nyo ganito kahaba? Hindi mo maano kung healthy kasi hindi mo measure eh. Tama ba? Kunin mo lahat. Tapos ano mo, uy, tama sabi speaker, ay, oo, okay, healthy ako, healthy. Palapakan naman natin yan. Uy, huwag nyo gagawin Makilawakan yung tae, di ba? Tapos pag lutang ang tae mo, ibig sabihin di ba? Grabe toxins. Dapat lumubog. Di ba? Pag umupo ka, sana lumubog. Pag nakita mo lutang, shit, may sakit ako. Di ba? Pag lumubog, okay yan. Di ba? Yung ibang ginawa, lumutang, tinusok para lumubog. Ang iba pa, hindi pa natin na kontento.
Pagkatusok, tinikman. Balik tayo dito. Are you learning? Masaya ba kayo? Kasi pag may malungkot dito, lumayas kayo dito, bawal malungkot. Okay, next. Dito, kailangan na po natin ng antioxidants. Pakibasa nga po ito kung nababasa niyo. Balance is the key to life. Yung free radicals, hindi natin siya maiiwasan. Pero pwede nating man-neutralize. Pwede nating mabalanse. Kaya okay, sabi ko nga kanina, kahit huwag na tumigil mag-iosip, pero nagtitake ka ng antioxidants, kaya niyang i-battle at i-neutralize yung free radicals. So, ang kalaban at papatay sa free radicals ay antioxidants. Maliwanag ba yun? Yes! Are you learning? Yes! So, eto ngayon, ang first product ng Ascendra International. Palakpakan yung una. So, our first product is Best Barley. Ito po, mataas ang antioxidant level nito that can battle yung, ano nga ulit? Free radicals. Kaya po, hindi po ito gamot, pero ang binabattle nito ay free radicals para tumaas ang immune system mo para hindi ka magka-sakit. Kaya pag may nagtanong sa inyo, gamot ba yan? Hindi po. Pero ang binabattle nito is free radicals. Alam niyo ba, ma'am, ang free radicals? Ito yan. Radiation, di ba, in-explain mo lahat. Paka-explain mo. Bumili hindi. Bibili hindi. Possible na bumili. Products pala, pwede bumili sa inyo. Because maganda yung product natin. Huwag po kayong mag-hard sell. Okay? You give value, explain nyo, i-share nyo yung product, nasa kanila kung bibili sila o hindi. You give value. Okay? So, ano maganda sa Best Barley natin? Pure, organic, barley. Ang tanong, ang daming barley sa labas. Tama ba? Iba-ibang kumpanya. May IAM, may SBG, ang dami. Anong maganda sa barley natin? Anong pinaka-difference ng barley natin sa ibang barley na available sa market? Best. Kaya nga best eh. Why? Ang barley po natin, this is hydrolyzed. Ano ibig sabihin ng hydrolyzed? Di ba kanina, pinaka-basic unit part na katawan natin is ano? Pag hydrolyzed, mas pinaliit na yung components ng barley directly pumapasok sa mga cells ng katawan natin. Kaya mas maganda yung effect, mataas ang absorption, mataas ang potency, kaya pasok siya sa cells natin. So para hindi magkasakit yung katawan mo, ang dapat na ayusin ay cells. Maliwanag ba yun? Yes! Are you learning? Yes! Kaya maganda po ang Best Barley natin. Hindi po siya mapakla na barley, katulad sa iba. Sa atin is masarap, matcha, tapos lagyan mo, actually, pwede mo lagyan ng gatas yan, ng honey, at sarap. So kung medyo maarte ka, napapaklaan ka talaga, nasa iyo na yan. Pero para sa akin, sarap siya. Compared sa mga ibang products na barley sa labas na natikman ko na rin. Okay? Clear ba tayo doon? Yes! So mataas po ang ORAC value nito. Ang ORAC value is, ang ORAC, what does it mean? Oxygen radical absorbance capacity. In short, antioxidants po yun. Kaya po, maganda po ito. Kaya nga may mga testimonials sa tayo na from mataas ang blood sugar, biglang gumalito, bumaba. So this is very effective. Ipopromote ba natin yung Best Barley? Yeah! Palapakan nyo naman yung Best Barley natin. Tapos, ito hindi lang ninyo makita, pero we have 100 illnesses that can cure yung barley po natin. Our barley can help cure. Ayan. So, hindi lang makita eh, blurred. Okay. So, next product we have Barley Fusion. Ang Barley Fusion natin, this is also a barley, but ang difference po nito, may kasama siyang fenugreek, may glutathione, hydrolyzed, mas pinaliit, at may kasama din siyang hydrolyzed, collagen. So, para po sa mga babae na gusto na may magandang effect sa katawan, may healthy ka na, gusto mo may collagen pa, okay, para sa balat mo, at gusto mo may glutathione pa, puputi ka pa, maganda po yung Barley Fusion. Okay, and ang the best nito, pag manginginom ka ng alak, lalo na hard, maganda po ito. Pang battle. Why? Kasi may hydrolyzed glutathione. Ang glutathione is pang battle sa mga may sakit sa liver.
Because glutathione is a liver detoxifier. Panglinis ng liver. Hindi po talaga glutathione pampaputi. Kaya lang may effect, side effect ang pagputi dahil sa pagmalinis ang liver mo, maputi, puputi ka. Kaya tingnan niyo katabi niyo. Pag medyo maputi at maputi, ibig sabihin malinis ang liver niya. Pag medyo katabi mo medyo brown out ng konti, alam mo na, kailangan niya ng barley fusion. Okay? So hindi naman po sa inaano ko kayo, pero pupusyaw po yan. Pupusyaw yan. Okay. Inom kayo ng barley fusion. Okay ba yun? Kaya yung mga Africans natin na partner, naku, nagtitake na ng barley fusion. Pagbalik din dito, hindi na yung Africans, Americans na yun. Mapuputi na eh. Hindi, mapuputi yun. Kasi yung nagsabi kayo, nandun ako na-meet up ko yung mga, sa Mega Mall. Ang puputi talaga nila. Nung ipin. Oo. Tapos kung ikaw naman medyo maitim, tumabi ka sa kanila. Kaya ka lang nasasabing maitim kasi mali ang kasama mo. Tama? Tumabi ka sa mga Africans, masasabing, ang puti mo naman. Yan. It's the same way sa mga pangit, mali lang ang surrounding mo. Maghanap ka na mas pangit sa'yo para ikaw pinakamaganda. Tama ba yun? Ang tawag niyan, environment. Okay. Palagpakan naman natin ang barley fusion. Next, we have Omega Life Salmon Oil. So these are pure Norwegian salmon na nakukuha sa Norway na yung mga natunaw na fjords, glaciers, doon po yung nakuha yung mga salmon na yan. Hindi po ito yung mga cultured, yung mga pinalaki na ng tao na salmon. Okay, kasi pinalaki yun through feeds. Ito po, these are wild salmons. Kaya mas mataas po ang antioxidants niya. Okay? Ang maganda po nito, may kasama siyang omega 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Ano ibig sabihin nun? Mataas ang omegas niya. Normal fish oils, omega 3, 6, and 9 lang. So sa atin marami. Plus, may kasama pa siyang EPA, DHA, and DPA. Ano yun? Brain booster and memory enhancers. I-search na lang. EPA is eicosapentaenoic acid, DHA is docosahexaenoic acid, and DPA is docosapentaenoic acid. Kung ikaw distributor ng Accentra, dapat alam mo ang sinasabi ko. Tama ba yun? Hindi yung puro ka lang recruit. Alam mo dapat ang produkto. Okay? Because your lifeblood ng business natin ay products. Clear ba yun? Okay? So, maganda ba yung salmon oil? Nakatry na ba? Pag ikaw, distributor, tapos di ka pa nakatry nito, bakit? Dapat nagtatry po kayo nito. Okay? Try mo pisilin, tusukin mo, tapos sipsipin mo. Ang sarap. I-try mo. Okay, this is Capsugel. So, wala po siyang yung pag dumighay ka, lasang isda yung dighay mo. Okay ba yun? So, masarap po yan. Masarap, di ba? Tikman mo nga, tusukin mo, tapos sipsipin mo para malasahan mo. Okay? So, this is very good sa mga mataas ang, cholesterol. May kilala ba kayo na mataas na yung cholesterol? Okay. Eto na lang. May kilala ba kayo na mataas, may nagme-maintenance ng gamot? Yung mother nyo ba o parents nyo nagme-maintenance na? Pag nagme-maintenance, ano example ng mga maintenance na gamot? Hindi ko kasi alam eh. Wala akong idea. Wala pa ako dun eh. Lipitor, Liskoy, Losartan, tama ba? Ang ginagawa, ito po ang ugat natin. This is our base. Ito yung cholesterol. Dahil sa kakainom mo, kakakain mo ng mga cholesterol, kaya nagkakaroon ng blood pressure, high blood pressure, kasi pag napupuno na ng cholesterol ang ugat mo, hindi na nakakadaloy ang dugo. At pag hindi na nakakadaloy ang dugo, nagkakaroon ng pressure dito. Okay? Ang mangyayari dyan, high blood. Anong ginagawa ng maintenance na gamot? Ang maintenance na gamot na iinom ng magulang ng are vasodilators. Dinadilate niya po ang ugat, pinalalaki niya. Kaya nga araw-araw mo iinumin para pag lumaki, yung cholesterol andito, wala ka na namang high blood. Pag wala na yung epekto ng gamot, babalik ulit siya, liliit, nandito pa rin yung cholesterol. So, hindi mo fix yung problema. Kaya nga pag tumatagal, dati ilang mg lang, tapos nung tumatagal na nag-maintenance ng gamot na yung magulang ko, biglang itataas na ng doktor yung dosage because hindi na effective yung gamot. Kasi nga, lumiit na yung nag-adjust na yung veins mo. Veins nila. Tama? So, pag laki-liit, ano mangyayari sa ugat? Puputok. Ano tawag na?
Stroke? Tama? Putok yung ugat eh. Anong ginagawa ng fish oil o ng salmon oil? Hindi niya po pinalalaki, pinaliliit. It's not a vasodilator. Pag ininom mo, ipa-flush out niya yung cholesterol palabas. Ipupupo at iwiwi mo siya palabas. So, nasolusyonan ba yung cholesterol? Maganda ba yung salmon oil natin? O, palakpakan nyo naman yung Omega Life. Alright? Kaya po pag may kilala kayo, mataas ang cholesterol, high blood, yan, maganda po yung ipatayin na Omega Life. Okay? Baka yung high blood kasi na magulang nyo dahil sa inyo. Okay? So next, we have In Your Harmony. Ang In Your Harmony naman, this is for female. Doon sa may problem sa menstrual cycle, doon sa mga irregular, doon sa may mga PCOS o polycystic ovarian syndrome. Meron ba kayo kakilala ganon? This is very good for them, sa mga babae. Pwede mo rin itong gawin na maintenance na everyday mo siya inumin to prevent at para maging maayos ang menstrual cycle mo. Okay ba yun? Kasi meron ng mga babae na irregular eh. Tama ba? Pag irregular ba, ilang months yung pagitan bago ulit mens? May kilala kasi ako 9 months hindi nag-mens eh. Tapos dulo pala, buntis pala kasi. Okay. So next we have Celestial Glow. So palakpakan muna natin yung In Your Harmony kanina. Okay. We have our Celestial Glow. So ito naman po, napakaganda nito because these are all natural ingredients, 100% dermatologically formulated. Napakaganda. Na-try na ba to? Na-try na? Okay. Oh. Sino yung nakatry na? Taas sa kamay. Yan. Oh, yung hindi pa, maganda po may try nyo because this is isa sa mga products natin na ang daming bumibili because of all natural. Pag ang binibili, ang ginagamit mong sabon is Bioderm, Safeguard, o ibang products. Siyempre, iba naman ang components. Ginawa siya, may chemicals yun. Sa atin po, 100% all natural. So maganda po siya sa balat. No parabens po, kaya maganda po yan. Palakpakan naman natin yan. Ang hina naman ng palakpak. Ayan. Kaya pa ba? Ayan. O, next naman, kanina nabanggit ko yung Vitality products. Ito naman po, this is the last. This is the protection products natin sa MVP. So this is the basic AI and premium AI. So ano po ito? This is what we call income protection fund. Sa mga bata dito, in layman's term, para mas mabilis na maintindihan, insurance po ito. Okay? Pero this is focused more on accident. Pag kinuwento mo to sa mga Pilipino, ang sasabihin sa'yo, hindi ko kailangan yan. Kaya maraming Filipinos ang walang insurance. But other countries, first world countries, ang insurance ay required sa lahat ng mamamayan nila doon. Sa atin lang, ang pag sinabing insurance, paligsok ka, di pa nga niya kung magagadan. Yan ang ng insurance. Sabi ko kanina, I was also a registered financial advisor. Kaya eto po, napaka-importante nito. Dahil just in case something happens sa iyo o sa pamilya mo, may makukuhang pera ang pamilya mo. Question, pag may namatay sa pamilya, tapos na aksidente, ano nangyayari? Malungkot ba yung pamilya? Malungkot hindi. Paglamay, malungkot hindi. Alam nga naman diba? Pero what if yung na-aksidente, may insurance, at may 10 million na iniwan sa'yo, malulungkot ka o hindi? Malulungkot pa rin, pero magiging masaya ka. Tama? Ano sasabihin mo? Buti na lang. Buti na lang nawala siya. Okay, kasi may 10 million. So this is good for breadwinners. And hindi po namin ito pinopromote para kumuha isang tao lang. Dapat whole family mo meron. Bakit? Para if something happens sa isa sa kapamilya mo, at least may asendra na sasalo sa mga bayarin pag nawala ka o pag na-aksidente ka. Oh, palakpakan naman natin yan. Accidental death, pag namatay ka tulad ng accident, 750K. Hindi po kasama dito yung nabuntis, hindi po aksidente yun. Okay? Accidental permanent disability, na-disable ka, 100% hindi ka nakapagtrabaho. Di ba kunyari, napakababayaro mo, pinutol ng asawa mo yung disable ka. Yun. O, hindi ka na makapagtrabaho, may makukuha ka pa rin dyan. Kaya po ingat-ingat sa mga ganon. Pangatlo, accident due to motorcycling, nagmamotor ka, na-aksidente ka, wala kang helmet, hindi pwede yon. Dapat nag-follow ka sa rules and regulations. Nakainom ka na aksidente ka, hindi pa rin pwede yon. So dapat, kunyari, nagmamotor ka, tapos binangga ka, na-aksidente ka yun. May mga, naman yan, police report. So malalaman po yan dyan kung nagsisinungaling o hindi. Meron din tayong accidental medical reimbursement.
Kunyari, nagluluto ka, nagpe-prepare ka ng sibuyas, tapos sa sobrang inis mo sa asawa mo, nadaanan yung finger mo. Naputol. Nung naputol, ano mangyari? Huwag dito, dadalhin mo dito, huwag. Dalhin mo sa ospital muna. Okay, pakabit mo ulit. Pag may binayaran doon, okay, it will be reimbursed up to 50,000 pesos. Okay? And different parts of our body may presyo po yan. Okay? I think thumb is 5%. Hindi ko lang sure. 3% to 5%. Ang kamay, ito pag naputol, may porsyento po yan. Ang paa meron din. I think 25%. Okay? Pero huwag niyong gagawin pag wala kang pera, di ba? Wala akong pera ngayon, ha? Ano kaya kung kunyari, ay, naputol. Tapos dala-dala mo sa ospital. Ganon. Hindi reversible. Pag dapat unprovoked, dapat hindi sinadya. Kasi yung iba, paputol ko kaya to. 750, 3%. 20 mil din ata, yun wala kang pera ngayon. Ba? Mamaya nakita putol na lahat sa'yo Naubos. Binenta mo na Tama, hindi po siya kasama. So this is accident. Clear po ba tayo doon? May burial expense pa? May pangkape-kape pa pag namatay ka? Okay? So ito, pinakamaganda, kunan niyo yung whole family niyo. I suggest kunan niyo, lalo na po yung mga kapamilya nyo na mga walang puwang sa mundo. May kilala ba kayo sa pamilya nyo? Yung tamad, yung puro na lang problema binibigay, kapatid mo, tatay mo, di ba ganon? I-member mo dito, kunan mo na to. Okay? Dalhin mo dito, pakunan, fill up, kukuha siya. Tapos ilagay mo sa beneficiary, pangalan mo. Okay ba yun? Makinig tuturo ako kayo. Paglabas dito na paglabas, sakto ang daming truck na dumadaan dyan. I-timing mo yung dumaan, yung 10-wheeler, yung talagang pag nasagasaan ka, patay. Tapos, pagdating nung kasama mo, kapamilya mo, ano gagawin mo? Patirin mo. Pag napatid mo, masasagasaan, patay. May beneficiary sino? Ikaw. May 750K ka. Wala pa naman natin yan. Kung may 5 kang kapamilya batugan, pagkano yun? 3.5M yun Milyonaryo ka na nun. Tama? May nakita ko, nagbilang. Huwag naman. Huwag nyo gagawin. Clear ba tayo dito? Okay? So this is accident insurance. Ang binibili mo po dito is the peace of mind. Peace of mind mo na just in case something happens to your family member, hindi ka na magbibenta ng bahay, hindi mo na ibibenta yung kotse mo, yung lupa mo, para lang masalo sila. Ang kailangan, magkaroon ka nito. At sila. Okay ba yun? Yes. Are you learning? Yes. Palakpakan naman natin yan. So if you want naman mas mataas, we have 1.5 million. Kung ayaw mo 750, may 1.5 million naman. Mas mataas na coverage yan. Okay? So, next tayo, hindi ko na-discuss dito yung Ascend Health. We also have an HMO kasi may health insurance din tayo. Yun naman that is for mga bacterial illnesses and 150,000 benefit limit nun. So, hindi ko na po siya explain. So guys, ito po pag-usapan natin. Alright? This is the third part of my talk. Pag-usapan po natin ang Ascend International. Since karamihan po dito estudyante, ang explain ko lang po muna is yung pinaka-basic. Okay ba yun? Baka kasi pag in-explain ko yung pinakamalaki, malula ka hindi mo maintindihan. Di ba magsara bigla ang utak mo? Ang laki niyan, hindi ko yun kaya. Okay? Clear ba yun? Okay? So magkano po ba ang kapital para makapag-start dito kay Ascendra? Pakibasa, magkano ba yun? 8,500. Tatanungin ko kayo, malaki maliit? Malaki maliit? Pag negosyo, malaki maliit? Ulitin ko, sa mga first time, 8,500 para sa inyo. Nag-aaral ka, malaki maliit? Sigurado? Ulitin ko, sa mga first time huwag sa distributor, syempre maliit sa inyo yan. Estudyante, 8,500, meron ka wala? Meron wala? Wala. Okay. Yung iba kasi napaka-positive yung mga sobrang positive. Meron, pero pag tingnan mo, wala. Totoo lang, reality lang. So 8,500, malaki siya kung gastos. Gusto nyo ba paliitan natin yung kapital na 8,500? Gusto nyo ba? Sino yung gusto? Taas yung kamay. Palitin. Sige, taas nyo. Okay, wala, okay na yung 8,500. Palitin natin. 8,500. Malaki, maliit? Kaya na ba? Okay. So, guys, huwag nyo tingnan yung ilalabas. Ang tingnan nyo yung ibabalik. Ano yung ibabalik? Unang-una, may product package po na kasama.
According sa Securities and Exchange Commission, dapat 73% worth of products or services binalik sa'yo pag naglabas ka ng pera. That is 7394 Republic Act Consumers Act of the Philippines. Pag wala sa yung binalik na products, scam yan. Pag may binalik sa yung product pero below 73%, again, scam yan. Dapat naglabas ka ng pera, may binalik sa iyo na product. Maliwanag ba yun? Kay Ascendra, ano po bang ibabalik na product? Ito po yung package na ibabalik po sa inyo. You have an option to choose MVP, MV, or MP. Ang MVP, combination siya ng insurance at ng products. Ang MVP, more on products, at ang MP, insurance lang. Ito, this is our new product package. 3 Best Barley, 3 Barley Fusion, 1 In Your Harmony, at 2 Celestial Gloso. Naglabas ka ng 8.5. Magkano binalik na cost ng product? 10,400. Sulit o sulit o sulit? Lugi ka ba? Sobra pa yung amount na binalik sa'yo. O, palakpakan nyo naman si Ascendra. Okay? Anong gagawin mo sa products? I-display mo sa bahay nyo. Siyempre, gamitin mo. Yung iba, gamitin mo. Then yung iba, you can share it to your family members. Gusto mong bumalik sa iyong pera dahil negosyante ka mag-isip, ibenta mo. Clear ba tayo doon? Pero pinaka-the best, sabi nga kung gusto maraming, kaya kung talagang nakita nyo maganda yung Ascendra, gagawa ba ng paraan na makapag-join? Tama? O, mamaya, ipapakita ko sa inyo, mas mga malaking packages pa yan. Pero at least dito muna tayo mag-focus. Second benefit na ilalabas mo na 8.5. Pag kinuha mo yung MVP, may insurance kang kasama. Okay? May ano ka, yung explain ko kanina na basic, AI. Pangatlong benefit, magkakaroon ka ng sarili mong negosyo. You can own a business. Wala kang boss dito. May mentor ka lang na mag-guide sa'yo. Gusto nyo ba yun? Pangatlo, magkakaroon ka ng training and mentorship. Sabi ko nga kanina, your mentors are already built. Na andito na po yan, matagal na po yan. Magagaling na po yan. May trainings tayo and may mentors ka. 8.5 lang. May magtuturo at may mag-guide sa'yo. Maganda ba yun? Okay? And your mentors, experience na po yan. They're very credible. They're very updated sa ginagawang business natin kay Ascendra. Kaya for sure, mag-guide po kayo. O, palakpakan naman natin yan. Panglimang benefit, may member discounts. Discounted ka na 25% to 50% lifetime sa lahat ng produkto. Na-discount na po yan. Pangatlo, magkakaroon ka ng digital business system. Magkakaroon ka ng online system. May online platform na tayo para sa ganito. Ang target market na natin, we will be teaching you on how to market United States, Italy, Europe, Canada, Australia. Gusto niyo ba yun? O, palakpakan naman natin yan. Pang-anim, you will be having a supportive community. Hindi ka yayaman pag mag-isa ka lang. Kaya nga, ang tagline ni Ascendra, ano? Diba? Hindi ka pwedeng mag-isa lang na umasenso. Dapat magkakasama tayo. Gusto niyo ba yun? Kaya po, andito kami, we are giving our all para idamay namin po kayo sa pag-asenso. Yun po ang tagline at market ni Ascendra. Maliwanag ba yun? Okay? Pang-walo, magkakaroon ka ng limited growth potential. Ilalabas namin ang galing mo dito kay Ascendra. Kumbaga, kung alam, di ba, kung kilala nyo si San Goku, ilalabas namin ang pagka-super saiyan mo. Hindi lang super saiyan, ilalabas namin ang pagka-ultra instinct mo dito kay Ascendra. Kung mahiyain ka ngayon, okay lang yan. Magiging walang hiya ka rin later on. Gusto nyo ba yun? Hindi ka expose ngayon. Ang alam nyo, lugar nila, huwag kang mag-alala. Tuturuan at i-expose ka namin sa iba-ibang mga ginagawa namin dito. Lalabas natin ang growth mo, yung potential mo para magbago ang buhay mo dito kay Ascendra International. And lastly, pang-siyam, pioneering stage po tayo. Nag-uumpisa pa lang po tayo kay Ascendra. Nag-grand launch po tayo kailan last? February. So, running po company March, April, May, June, 5 months. Kaya po, lahat nagsasabay kay Ascendra ng mga kabataan, empleyado, nagtatrabaho, nagnenegosyo, jackpot po kayo 3 to 5 years from now pag ginawa mo to na Ascendra ngayon. Palakpakan naman yan.
Paano ko nasabi? Yung mga founding partners na mga nauna po sa amin before, nakita ko mismo kung paano sila nag-umpisa before, 2 decades ago. Yung bago buhay nila. Kaya ako, I'm sure, ganun din ang mangyayari sa inyo pag ginawa niyo po ito. Maganda ba yun? O, palakpakan niyo naman si Ascendra. So, uulitin ko. 8.5, ito nilabas mo. Ito ang binalik sa'yo. Sulit na sulit na sulit. Lugi pa ba yan? Pag sinabi mong lugi pa, lintiyan ka. Grabe na yan. Ano bang gusto mo? Ibalik sa'yo, 8 pa, lahat, di ba? So, 8.5. Kaya sa mga sa mga estudyante, sa mga wala kang 8.5, okay lang. Bakit? Wala rin naman kami yan eh. Pag tinatanong nga kami dati, magkano bili mo ng kotse mo? Magkano yung diet mo sa cellphone? Magkano yung travel mo? Ang sagutan namin, 8.5. Bakit? Kung di kami naglabas ng 8.5, hindi kami makakabili ng mga sasakyan. That's very simple. Palakpakan niya naman. Magkano bili mo ng iPhone mo? 8.5. Bakit? Kung di ka naglabas ng 8.5, hindi kami makakabili ng iPhone. So, ibig sabihin, kung gusto, maraming. Kung ayaw, maraming. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo. Mukha bang may dahilan yan o may paraan? Talaga. Tingnan mo nga ulit. Sabihin mo, may paraan ka ba? O sabihin mo, oo naman, may paraan ako. Diba? Yung iba, oo naman, ayoko na. Diba? May iba dito, ngayon pala ito nakita, gusto, ay, lumabas na. Yung kanina pang atat na, uwi na ako. Imagine today is Saturday. And sabi nga out of thousands of people na nasa labas, imagine ikaw ang naimbita ng kasama mo ngayon. Sino ka ba para imbitahin yan? Tama? Kaya dapat, pagkatapos nito, talagang dapat ikaw pa nga dapat ba libre sa nag-invite sa'yo dito eh. Sabihin mo nga sa nag-invite sa'yo, thank you, in-invite mo ako. Magparang ang sama ng loob nyo. Okay? So maganda ba yung 8.5? Yes! Ma'am, mayroon pa po yan na mas malalaki. Pero sabi nga, lahat ng lumaki nag-umpisa sa? Yes! Maliit. So dito muna tayo. Ayan. How it works? Dito tayo magtatapos. Simple lang po. Una, pag-uusapan natin dito is the 3 accounts of financial independence. Okay? Pakibasa ka. Anong una? Tuturuan po namin kayo more on financial education, more on cash flow. Kasi ito ang problema ng karamihan na Pilipino. Ang Pilipino, kumikita naman sana. Kaya lang, kumikita na nga ng maliit, ang inuuna ay lifestyle. Yung kumita ng 10,000, tapos gusto cellphone, iPhone 17 Pro Max, tapos ang sweldo 10K. Imagine, yung iba wala na ng pera, gusto pa mag-travel. Yung mayaman sa Facebook, mahirap naman talaga yung totoo. Diba? Yung mga social climber, there's no, kumbaga walang problema maging social climber. Ang maganda nga noon, kasi minamanifest mo lang na doon ka papunta at yun ang gusto mo. Okay ba yun? Maliwanag ba? Kaya sa atin, ang target natin, maturuan namin kayo kung paano ang cash flow dito kaya Sentra. Okay? Kasi sa normal na, traditional na nagtatrabaho, pag sumweldo ka, kuha mo sweldo mo, ano gagawin mo? Pambayad sa? Lahat ba pambayad dito? Yes. Wala nang natitira para sa savings and investment at lalong minsan wala nang natitira sa kaya yung nabuhay ka sa buong buhay mo, hindi ka man lang nakabili ng kotse. Nakabili ka motor. Tama? O kayo ba sa mga estudyante, pangarap nyo ba magkakotse? Yes! O sino dito yung gusto magkakutsi? Kutsi ba? Kutsi. O, yan. O, ano pangarap nyo kotse? Honda. Maganda ba yung Honda? Diba? O, di ba ang ganda ng Honda yung mga sports car? Honda Wave. Maganda ba? O. VTEC. Dati uso yung Honda VTEC. Alam yung VTEC? Bitikleta? Kaya dapat ngayon pa lang, alam nyo kung papaano o ano ang gusto nyong kotse na bibilihin nyo. And i-manifest mo na makukuha mo yan because of Ascendra International. Para natin yan. Okay? Dito kasi hindi namin usapan ng car. Ang usapan namin ito, cars. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng first car, second car, third car. Gusto nyo ba yun? Ganun kaganda. Yung tipong susunod nga nito, na-imagine namin, hindi na kotse yung usapan, helicopter na. Kasi yung ibang mga mayaman sa Metro Manila, ang vlog nila kayo, helicopter na ang bilihan nila eh. Yun ang flex ngayon ng mga mayaman yun, helicopter na. Yung pupunta sila, nagaling ng Nueva Ecija, pupunta ng Manila, 30 minutes lang. Pupunta lang tapos babalik lang, kakain ng Tagaytay, babalik lang. Ang lupit.
Panood ko yun kay Sir Gavin. Di ba? Kasi follower ako noon, Sir Gavin. Gano'n na ngayon ang uso, hindi na ngayon kotse. Kotse, ngayon palakihan na ng ano. Di ba? Susunod yan, yate na. Tapos ang hirap lang i-park ng yate dito sa labas, hindi kaya. Pwede rin, nakakotse ka, yung trailer, yung yate nasa likod. Ba? Alam mo, dahil kay Asentra, nagkayate ako, asan kaya nasa labas. Okay. Next. Okay. Huy. Ayan na gumalaw. Ayan. So, ito po, this is the flows of income natin. Ito yung paano kakikita kay Asentra. So, yung nabanggit ko kanina package, that is the associate package. Doon lang po tayo sa muna, maliit. So, paano ka kumita kay Asentra, ang all you have to do is dapat may mga ma-invite kayo at mabentahan nyo ng package. Ulitin ko, dapat may ma-invite kayo at ma-share nyo yung package. Ang iba kasi sabi recruit, hindi naman tayo recruitment agency. Kaya nasasabihin na scam, pyramiding kasi nga because of that term. Let's be professional. Let's share yung package natin. Ano yung package? Yung 8-5. Pag tinanong ka, pag sinare mo ba sa akin ang package, mag-join ka ako din? Yes. Dini-recruit mo rin ako? Yes. Pinaganda ko lang yung pangalan. Tama? Parang naman di tayo magmukhang noon pa. Tama? Okay ba yun? So, for example, associate ka. May kaibigan kang in-invite. Sinare mo yung product, yung package. Nag-join, bumili ng 8.5 din. Magkano yung kita mo? 1.7. Paano kung associate ka? Tapos bumili sa'yo ng product package, yung builder mas malaki. 17.5 yon. Magkano kita mo? 1.9. Paano? Associate ka. Nag-join sa'yo, bumili ng executive package. Tapos, sira ulo ka pag in-include mo yun. 10,000 lang ang kita mo noon. Bakit? Yan po yung direct referral bonus ng executive. Paano kung ang kinuha mo, fast forward, i-manifest nyo na maging executive yung package nyo. Executive ka, 200,000 ang package mo. Ang nag-join sa'yo, executive package din. Magkano kita? Mas malaki ba kesa sa associate? Yes. Kaya po, lahat nag-uumpisa muna sa kaya nila, sa maliit, tapos papunta dito sa executive. Kasi alam nga naman, i-discuss ko sa inyo yung executive, tapos karamihan sa estudyante. Hindi nag-uuna ang mundo ninyo ngayon. Doon muna tayo sa kaya. Tama ba yun? Are learning? So guys, ibig sabihin ito, ang prinsipyo lang ito, pinakasimple. Maliit ang kapital, maliit ang kita, malaki ang kapital, malaki ang kita. Pag walang kapital, pag laway ang kapital, grabe yung laway ang kita, yan, lorosaban ka mo. Hindi naman. Okay? Pag maliit ang kapital, maliit ang pwede mong kitain. Ang importante, may kita. Paliwanag ba yun? Okay, next. Tayo. So, second flow of income natin is you can resell the products. Ito po, advice ko to sa mga students, we can help you to be an affiliate of Ascendra by selling the products. Bakit? Isang example, good example namin is kanina si Jewel at other students na nakasama namin dito, sina Jessa and some of them, sina Kyla, kumikita po sila ng minimum 10,000 to 20,000 sa isang buwan because of products reselling pa lang. Products reselling pa lang. May isa kami kasama si May. Asa si May? May. Asa si May? Mambas. Kinita niya last month through products is around 20,000, 25? Magkano ba? 29,000 product reselling. Nagbenta ng produkto. Tapos ikaw, aarte ka pa. Gets niyo ako? Tuturuan namin kayo kung paano. We already have, kung may system na kung paano siya. Ang dali na lang po. Again, sabi ko nga kanina, you just have to share the products. Kasi, alam nga, nagpa-join ka kagad, hindi ka pa member. Pwede ka naman po mag-affiliate din sa product. Again, this is not, kumbaga applicable to sa inyo, depende sa team mo, pero para sa akin, since products are the lifeblood of the network marketing ng Ascendra, dapat nagpupush ka din ng products. Clear ba tayo doon? May iba po kami na kasama na students, hindi pa member, tinuruan namin mag-resell ng products, nakaipon ng 8.5 because of the commission, nakapag-join.
Ang gusto namin, dapat may taya ka. Para at least, pag ikaw may taya, gagawin mo ba lahat para kumita? Pag ikaw walang taya, ano gagawin mo? Ay, okay lang, di naman ako naglabas ng pera. Magpe-petix ka lang. Kaya nga, sa mga naandito na distributor o hindi pa member pero naandito sa Bicol, tapos may tumutulong sa inyo, yung mentors nyo, palakpakan naman natin yan dahil ginaguide nila kayo kahit hindi ka pa naglalabas ng pera. Imagine, i-sponsor sa inyo, tapos pasaway ka pa. Kaya dapat maging mabait ka. Okay ba yun? Oo, di ba? Yung mga apply, sige pa. Alright? Are you learning? So guys, products pa lang you can earn. Pwede ka rin magpa-join, you can earn. Ang importante, gawin mo to. Pareho. Kaya ba yun? Yes. Okay? Kung part-time ka, okay lang. Kung full-time ka, okay lang din. Hindi na uso ngayon magdadrop ka sa school niyo para gawin mo to. Hindi. Gawin mo to na habang nag-aaral ka. Mas malaki market mo sa eskwelahan. Maliwanag ba yun? Yes. Okay? Next. Click. Okay, so pag-usapan po natin ang marketing plan. So this is our patented turbo marketing plan. Pakibasa nga po, ano ibig sabihin yan? Ayun. Triple, pakisa sa mga? Tatlong magkakasamang paulit-ulit sa bonus. Gusto nyo ba ng tatlong bonus? Yes! Gusto ayaw? Yes! Gusto. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang gusto ng bonus? Yes! Okay. Sige, next. Oh, so ang ito po, we have what we call unified binary and unified unilevel. Simple lang po ito. Sige, next. So, napaka-simple. Explain ko lang sa inyo na mabilis. Okay? So, dito, you can earn binary and unilevel simultaneously. Magkasabay na nangyayari po siya. So, I'll give you an example. For example, ikaw po ito. Anong name mo po ulit? Ikaw na naman. Anong name mo po? Ano po? Kim. Chu? Kim. Si Kim. Okay, give me a name of your friend. Kaibigan mo. Gerald, ayun. Leslie. Si Kim, na-invite si Leslie. Si Kim, naka-associate package. Siyempre, estudyante pala. Okay. Na-invite niya si Leslie. Si Leslie, nagandahan sa Acentra. Nag-join, naglabas ng 8.5. Magkano yung kita ni Kim? Magkano? 1.7. Pwede na ba Kim? 1.7? Dagdag income? Pwede na. Another name ng friend. Danica. Si Danica, pinakita yung business, nag-join din kay Kim. Magkano ulit kinita ni Kim? 1.7. Magkano na to? 3,000? Pwede na ba sa isang linggo, mag-imbita lang si Kim ng dalawa at sumali, by 3-4 na siya? Pwede na ba Kim 3-4 additional income habang nag-aaral? Pwede na. Ang maganda kay Ascendra, may binary. Ang binary, according po sa associate, ano yung binary value ng associate? Pag meron ka daw na left at meron kang right na naimbitahan, may dagdag na bonus sa'yo na 600 pesos. So magkano total nun? 4,000 pesos. Eto ngayon, si Leslie ba, mag-iimbita rin ang gusto niyang sumali? Siyempre, gusto rin kumita. May na-invite dalawa. Okay? Si Danica, may na-invite din dalawa. Si Leslie, magkano kinita? 1.7 din. 1.7. Nag-pair din siya. Magkano kinita ni Leslie? 4,000. Si Danica, ganun din ba? 1.7? 1.7? Magkano? 4,000. Si Kim, wala namang ginawa. Pero, since meron siyang left, meron siyang right, may 600 ulit siya, may 600 ulit siya. Palakpakan naman natin yan. Ang trabaho mo lang, mag-imbita lang kayo, kami bahalang kumausap, pag nag-join, kayo may kita. Kami magdadalawang oras ako sasalita, ako nagpapagod, pero pag napa-join kayo, hindi naman ako kikita. Yung nag-imbita sa'yo. Tingnan mo ngayon nag-imbita sa'yo. Walang yaka. Kikita ka pala sa akin, ha? Kaya pala hindi mo na ako tinigilan, ha? Don't get us wrong. Hindi po kayo yung pinagkakakitaan. Okay? Mag-join ka o hindi, kikita yan.
Ulitin ko, mag-join yan o hindi, kikita yan. Ang importante, mag-join ka rin para kumita ka rin. Maliwanag ba yun? Okay, last. Paano kung ito dumami ng dumami? Lumaki ng lumaki. Di ba? Dito may na-invite, grupo ng Canada, dito Africa, dito Australia, dito Davao, dito Cebu. O, di ba dito Pangasinan, lumaki ng lumaki, iba-ibang bansa. Ano mangyayari kay Kim? Uulanin siya ng 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600. Walang katapusan na 600. Maganda ba yun? Uusapan pa lang natin, associate. Paano kung naka-consultant ka at executive? Dahil pag naka-executive si Kim, at ang nag-join sa kanya, executive din, hindi na 600 ang uulan sa kanya. 10,000 na, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Kaya po, yung nangyari kina John Ray, ang laki ng kinita, nakapagpa-join ng malaking account, ang laki ng kinita sa direct referral, ang laki ng kinita sa pairing, ayun, bumili ng kotse. Palakpakan naman natin yan. Maganda ba? Yung binary natin. And Unilevel, kada bili ng produkto ng mga taong to, lahat ng tao mo under your organization, on your first level, up to the 10th level, sa Bisaya, level, may kita ka pa rin sa binibili niya ng produkto. Maliwanag ba yun? Okay? So next, binary and Unilevel. Click. Isa pa. Unified overrides, ang pinakamaganda dito, ito po, this is long term. Dito ako na-excite. Bakit? Ako po as a mentor, syempre, ang gusto ko, matulungan kong kumita yung mga nag-join sa akin under my organization. So my goal is to teach them lahat ng natutunan ko for the past 16 years sa industriya to. Hindi ko itatago, ituturo ko at mag-all out ako. Bakit? Pag ito kumita, nag-binary, kunyari sa binary kumita to ng 100,000 na lang. At ito, kumita ng 100,000 na lang. Ano mangyayari kay Kim? 10% kung executive siya, 10% of 100,000 is 10,000. 10,000 plus 2, ay times 2, may 20,000 na additional overriding income si Kim dahil kumita yung mga tao niya sa ilalim. So, ito, ma-appreciate mo to 3 to 5 years from now. Kaya right now, we are on the building stage at ang pag-build, hindi po siya minamadali. Ang pag-build talagang, start kumbaga sa scratch. Pero pag nakapag-build ka ng mga leaders, and that's our target, more leaders, mas malaki yung kikitain. Pag nakapag-build ng leaders, ano mangyayari? Overrides pa lang, paldong ka na 3 to 5 years from now. O, palakpakan nyo naman. Because we are not a salesman. Networkers po tayo. Ang salesman, pa-join lang ng pa-join. Ang network builders, build ng leader. So let's build. Kaya kayo ni-invite. Bakit? We are here to build you para kumita po kayo ng malaki. Dahil pag kumita po kayo, kikita din po kami. So lahat tayo sabay-sabay na kumikita. Gusto niyo ba ng ganon? Yeah! Ang pangit kasi, kung ikaw lang ang kumikita, at nasa taas lang ang kumikita. Because sa networking, ang palaging inaano sa atin, sa taas lang kumikita. Hindi po yun totoo. Bakit? Sinabing sa taas lang kumikita dahil ito? Tama? Hindi po yun. Mas malaki ang kinikita ngayon ng mas mga magagaling magpa-join at mag-direct because mataas ang direct referral. Yes, ba ako? Kaya kung masisipagan mo, mas malaki yung kikitain mo dito. At kaya mong talunin yung kinikita ng mga nauna. And it's already happening. Kasi nga po, basihan dito is sipag. Kaya hindi po sa totoo yung sa taas lang ang kumikita. Kasi pag dinrawing ko yan dito, ikaw to. Mapa-join ka, left, right, pairing, tapos may napa-join ka. Sino kumikita ng malaki? Taas pa ba o baba? Baba. Sino nagsabi sa taas na kumikita? Tama? It's just an organizational structure. Actually, mas pyramid ang employment. Bakit? Ang employment, sa taas lang talaga kumikita. Ikaw, janitor ka. May karapatan ka bang kumita ng pampresidente? Wala. Rank and file ka. 20 years ka na. Kaya mo mapalitan yung presidente. Sino mas malaki kinikita? Presidente o ikaw? Sa network marketing, kaka-join mo pala ngayon. 5 months running na yung company. Pero nakapag-direct ka ng 5 executive, ang kinita mo doon magkano? Almost 300,000 pass. Tinalo mo pa yung nauna last year na hindi naman nagsipag. So, ibig sabihin, sa labanan dito kay Sendra, pasipagan po ito. Okay ba yun? Yes! Kung tamad ako, okay lang maging tamad.
Pero magsipag ka muna ngayon para later on maging tamad ka. Kasi ang target natin, ano ngayon kanina, law of singleness, and yung pangalawa, law of leverage. Darating yung time, tulog ka, pero kumikita ka. Gusto nyo ba yun? Darating yung time, nasa ibang bansa ka, nagta-travel ka, pero may kinikita ka na daang-daang libong piso dahil kay Acentra International. Palagpakan naman natin yan next. So dito po tayo magtatapos sa last, enjoyment. So may pa-shopping pool, gadgets, may pa-car, travel, luxury car, and property. And may mga naka-achieve na po noon. Kanina si John Ray, pinakita niya yung achievements niya, na-hit niya yung sum of the shopping, gadgets, and car incentive na hit ni John Ray. Tama ba? O palakpakan naman natin yan. Next. Okay, sige, next. Ito po, some of the car achievers ng company, hindi pa po ito updated. May mga panibago naglabas po ng sasakyan dito. Hindi po ka ma-ahente ng kotse at nagbebenta ng kotse. Pero ito po ang naging resulta ng Acentra International for the past 5 months. Palakpakan naman po natin yan. And travel incentives, you also have travel incentives. May mga kasama na kami nakapunta ng Shanghai, China, all expenses paid. All expenses paid po yan. Tapos may Boracay trip, all expenses paid din. Tuwang-tuwa yung mga nakasama sa Boracay. Tama? Sino mga nakasama sa Boracay dito? Meron ba? O, yun. Mga nakasama, sina Mentor Boy, sina Marty, nakasama sa Boracay. Naku, ang ganda sa Boracay. Kaya po, pangarapin nyo. Sana makapunta kayo ng Boracay. Huwag lang puro Bakakay. Okay? Boracay naman. Okay, next. So, ito naman po yung mga lifestyle incentive rewards. Nag-shopping, worth 25,000 pesos sa Mega Mall. Namili ng MacBook, namili ng iPhone, namili ng sapatos, namili ng gadgets, lahat. Uubusin mo yung 25,000 sa 4 na oras na nag-i-stay ka sa Mega Mall. Yung para kami nadali na mag-shopping. Gusto niyo ba yung ganon? Oh, good problem? Yes. Okay, next. Tapos na po ako. Malakpakan nyo naman. Okay? So, sabi nga ng Acentra, tara na at simulan mo masenso with Acentra, ang kapartner mo sa So, guys, tapos na po ako. Thank you so much. Palakpakan naman natin. Okay, pwede ba ako pa-selfie na lang para may selfie ko dito. Isa lang. Cellphone mo na. Ginagamit yun eh. Kasi may susunod pa po. Kaya mo ba? Yes! Oh, sige. Isa lang po ha. Pa-picture ako sa inyo. Okay, dito na lang. Okay, oh. Smile kayo ha, smile. 0.5. 1, 2. Sabay. Ang laki ng... Oh, 1, 2. Okay, thank you so much guys. Back to our host, GP Kevin. Yes, palagpakan naman natin, Mentor Sean Medalla. Thank you so much po for being here in informative discussion about Acentra International. Maganda ba sa Acentra? Opo! Gusto bang mag-hit ng mga incentive ng company? Maganda ba yung products natin? Marami ba natutunan? I-apply ba? Makayos na nga. Okay. So sa mga first timer, I know for sure excited na kayo na mag-join. Mag-join na ba? Parang umihi na. Mag-join na ba? And syempre at this point, marami na kayong information na narinig. And information alone is not enough. Oh, hindi pala enough yun. Anyway, so syempre, para mas ma-enlighten kayo, mabigat pa, at ma-realize nyo pa yung gaano kaganda yung value ni Acentra International. Itong next na tatawagin ko, grabe, let's hear from, okay, someone who spent 15 years working abroad, di ba? So, sino yung may mga magulang dito na OFW? Yan, mas naman. May mga OFW magulang or may planong mag-OFW. Wala nang plano kasi nakita nyo sa Acentra. So ngayon, syempre, no, before siya nag-decide, no, na gawin yung Acentra International at magbago yung